PE lang ako ni Wong at kung ano man ang sinabi niya sa mga tao, kailangan ko yung bawiin. Isang buntong hininga ang aking ginawa, saka nagsimulang lumabas sa comfort room na kinaroroonan ko. Ngunit sa aking paglabas, totoo bang sinasabi ni Wong? Nanlaki ang aking mga mata na makita ko si Chito na nakasandal sa pader ng hallway patungo sa kinaroroonan kong comfort room. Chito, nauutal kong wika na makita ko siyang nakahalukip-kip ang braso. Maraan siyang humarap sa akin sa kanilagay ng kanyang kamay sa loob ng bulsa ng suot niyang slacks. Sabihin mong totoo, Risa, si Wong ba ang bago mong nobyo? Chito, hindi totoo ang... Oh, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Sabay kaming napalingon ni Chito nang marinig namin ang tinig ni Wong na ngayon ay papalapit sa aming kinaroroonan. Lumapit sa akin si Wong saka nilagay ang kanyang kamay sa aking balikat saka ko inakbayan. Anong pinag-uusapan yung ng girlfriend ko, Chito? Saad ni Wong. Hindi ko alam na malapit ka pala sa mga naging katulong nyo. Muli niyang wika na tila may pang-iinis na tinig. Hindi nagsalita si Chito sa sinabing yun ni Wong. Nakita ko na lang ang pagkuyom ng kanyang kamay na animoy nagpipigil ng galit. Wong, ako ang unang kumausap sa kanya. Kinukumusta ko si Nathan, ang anak niya. Ako kasi ang nag-alaga noon sa bata. Paliwanag ko. Bumaling naman ang tingin sa akin ni Wong sa katiningnan ang aking mga mata na animoy inaalam kung totoo ang aking sinasabi. Matapos yun, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Okay, naniniwala na ako sa iyo, Risa. Bumaling siya ng tingin kay Chito, pero sa lalaking ito, hindi. Saad niya, saka nagseryoso ang mukha. Let's go home. Nagsimulang lumakad si Wong habang hawak pa rin ang aking balikat. Nais ko sanang kausapin si Chito, ngunit tila may alitan ang dalawang ito at hindi ko alam kung ano yun. Sa aming paglalakad, palayo sa kinaroroonan ni Chito, nais kong habulin siya ng tingin. Nais kong makipagkwentuhan sa kanya, ngunit pakiramdam ko may malaking pader ang humaharang sa aming dalawa. Kinabukasan, hindi ko maigalaw ang aking katawan at mabigat ang aking pakiramdam. Tila umaapoy ako sa init at kahit walang electric fan o aircon, malamig ang aking pakiramdam. Ilang beses na rin akong umubo at paulit-ulit na umiinom ng tubig. Ngunit tila ayaw mawala ng ubo at isipon ko. Bakit sa dami ng araw, ngayon pa ako tinamaan ng trangkaso? May schedule ngayon si Wong. Kailangan ko magtrabaho at samahan siya. Kahit mabigat ang aking pakiramdam, pinilit kong ilapat ang aking paa sa sahig at nag-ayos ng sarili, saka nagsimulang lumabas sa aking unit. Nang makarating ako sa loob ng kondo, bumungad sa akin ang naiinis na itsura ni Wong habang nakasandal sa kanyang kotse. Magkalapit na nga lang ang unit natin, nalilit ka pa. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo ha, bulyaw niya sa akin. Pasensya na talaga, nauutal kung saan. Ramdam ko pa rin ang mabigat kong pakiramdam at tila mainit ang aking mga mata. Oh, bakit namumulay ang mukha mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang po, sir. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil tuluyan na akong nawala ng malay. Romeo Wong. Nanlaki ang aking mata na makita kong nawala ng malay si Risa sa aking harapan. Agad ko siyang inalalayan at naramdaman ng aking kamay ang mainit niyang katawan. Risa! Risa! Sunod-sunod kong sigaw. Bumuntong hininga ako dahil alam kong wala na akong magagawa kung hindi i-postpone ang aking schedule. Hindi ko rin naman maaaring iwanan ng babaeng ito dahil baka ako pang maging sanay ng pagkamatay niya. Agad ko siyang binuhat at muli ko siyang inakyat sa kanyang unit. Tumawag na rin ako ng doktor na maaring tumingin sa kanya. Marahan kong binaba ang katawan ni Risa sa kanyang kama. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang cellphone ko, saka tumawag sa aking manager. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makakapunta sa press conference ngayon dahil may sakit ang girlfriend ko.
Oo, tama. Dahil sa sinabi kong kahapon sa media, nagkagulo ang kumpanya na humahawak sa akin. Nais nilang iklaro ko ang issue na yun. Ang totoo, hindi ko naman talaga gustong sabihin ang bagay na yun. Naiinis lang talaga ako kay Chito at gusto ko siyang magalit, pero wala na akong magagawa. Nasabi ko ng aking nasabi. Muli kong tiningnan ang mukha ni Risa na ngayon ay sunod-sunod ang paghinga. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng araw, ngayon ka pa nagkasakit? Nagtungo ako sa kusina upang kumuha ng tubig. Wala pa ang doktor na aking tinawagan, kaya wala akong choice kung hindi ang alagaan muna siya. Risa, uminom ka muna ng gamot. Bahagya kong itinaas ang likod ni Risa at pilit na binibigyan siya ng gamot. Risa, hindi ka gagaling kung hindi mo ito inumin. Muli kong saad. Ngunit tila tulog na ang kanyang isip at kahit anong gawin kong tapik sa kanyang mukha, hindi pa rin siya nagigising. Kaya naman nilagay ko ang tableta ng gamot sa aking daliri, saka pinilit kong ipasok sa kanyang bibig. Nagmadali akong uminom ng tubig at pinagdikit ang aming mga labi. Pinilit kong ilagay ang tubig na nasa aking bibig upang tuluyan siyang makainom ng gamot. Nang masigurado kong nainom niya ang gamot, marahan kong nilayong aking mukha sa kanyang mukha. Ngunit tila may pandikit ang aking mata dahil napako ang tingin ko sa kanya. Hindi may pagkakaila ang maganda at inosenteng mukha ni Risa. Sino mag-aakalang siyang dahilan ng pagdurusa ng aking kapatid ngayon? Marahan kong hiniga muli ang kanyang katawan sa kama. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking isip dahil muli kong sinulyapan ang kanyang mukha. Naglakbay ang aking tingin sa malusog niyang hinaharap, saka nagpatuloy sa kanyang mga hita na ngayon ay nakaskirt lang. Sunod-sunod na mariin kong paglunok nang manatili ang aking mata sa gitna ng kanyang mga hita. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso habang patuloy ako nakatingin sa kanya. Ano bang iniisip mo, Wong? Pagtatalo ko sa aking sarili? Mabilis kong kinuha ang puting kumot sa kanyang tabi, saka ko ito tinakip sa kanyang katawan. Maya-maya lang narinig ko ang doorbell. Agad kong binuksan ang pinto at nakita ko ang doktor na aking tinawagan. Agad pinuntahan ng doktor si Risa at sa pagsusuri nito, over fatigue ang sinabi nitong dahilan ng pagkakatrangkaso ni Risa. Binilin sa akin ng doktor ang mga dapat gawin. Hindi naman daw kailangan pang dalhin sa ospital dahil pahinga lang daw ang kailangan. Matapos yun, umalis na siya. Sa tanang buhay ko, hindi sumagi sa aking isip na mag-aalaga ko ng babaeng may sakit. Kinagabihan, matapos ko siyang pakainin, nakikita ko pa rin kay Risa na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Wong, pakipatay ng aircon please, utos niya. Tiningnan ko ang aircon ngunit nakapatay naman ito. Wala ring electric fan ang nakabukas. Naka-off ang aircon, Risa. Saad ko sabay upo sa kama na kanyang hinihigaan. Marahan kong nilapat ang aking palad sa kanyang noo. Naramdaman ko mainit nitong temperatura. Napailing na lang ako dahil dito. Masyado ko na bang naabuso ang babaeng ito? Mabigat bang mga pinapatrabaho ko? Malamig. Nilalamig ako. Nahihirapang wika ni Risa habang mariing nakapikit. May kung ano sa loob ko ang nahihirapang tingnan ng kanyang mukha. Ayoko talagang makakita ng taong may sakit. Sinimulan kong humiga sa tabi ni Risa. Saka ako kinuha ang kanyang katawan at maigpit na niyakap. Hindi ko alam kung sapat na ang init na ito, ngunit sana ay makatulong kahit papano. Nanlaki ang aking mga mata nang maigpit akong yakapin ni Risa. Napatingin pa ako sa kanyang mukha at naramdaman kong muli ang mabilis na tibok ng aking puso. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko sa babaeng to? Pakiramdam ko pati ako ay nagkakasakit dahil sa kanya. Romeo Wong, point of view. Malamig ang sahig na aking kinahihigaan. Hindi ko na alam kung ilang beses akong pinarusahan ng mga namamahala sa bahay ampunan. Hindi ko rin alam kung ilang beses na akong umiyak dahil sa mga pagbabato nila sa akin ng kasalanan na hindi ko naman ginawa. Dito na kami lumaki ni Ate Marga sa isang bahay ampunan.
simula nang mamatay ang aming mga magulang sa isang car accident. Walang sino man ang kumupkop sa amin kaya dito na kami napunta. Bata pa ako ng mga panahon na yun at ang ate ko ang nag-aalaga sa akin. Hindi niya ako kailanman pinabayaan at nagpapasalamat ako dahil kasama ko siya. Halos ilang taon kaming nanatili sa lugar na yun. Ilang taon kaming naghangad na may mga taong aampun sa amin. Ngunit maraming panahon ang lumipas, tila napabayaan na kami ng lahat. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko, isang pamilya ang nagkakursunada sa aking kapatid. Nais nilang ampunin ang aking ate at sa kasamaang palad, hindi ako kasama. Hindi ko alam kung anong aking gagawin ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung sinong aking kakapitan sa mga panahon na yaon. Hindi kami pumayag. Hindi ako pumayag na kunin nila ang aking kapatid. Ngunit wala kaming magawa ni ate. Mayaman ng pamilyang kumuha sa kanya. Kahit tutol kami sa nais ng pamilyang ito, hindi kami makatanggi at makalaban. Kaya sa huli, tuluyan kami naghiwalay ng aking kapatid. Noong panahon na yun, walang araw na hindi ako umiiyak. Walang araw na ako lang ang mag-isang nag-aasikaso sa aking sarili. Kung inaalagaan man ako ng mga nasa bahay ampunan, hindi ito katulad ng pag-aalaga sa akin ni ate. Sinabi ko sa aking sarili na kapag nakalabas ako sa ampunan na ito, hahanapin ko si ate. Muli kaming magsasama at aangat kami na mas mataas pa sa iba. Hanggang isa-isang araw, may mga taong kumuha sa akin. Inampun nila ako at inakala kong ito na simula ng bago kong buhay. Nung una, ramdam ko ang pagmamahal at saya sa pamilyang kumukop sa akin. Halos punuin nila ng pagmamahal ang aking puso. Halos punan nila ng kalungkutan ko nang mawalay ako sa aking kapatid. Ngunit hindi ko akalain sa umpisa lang pala ang kabaitan na kanilang pinapakita. Dahil dumating ang araw na nagkaroon ng malaking problema ang pamilyang umampun sa akin. Simula noon, halos araw-araw na akong sinasaktan ng lalaking tinuring kong ama. Ang babaeng tinuring kong ina ay tila nawala ng pagmamahal at pakialam sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Masyado pa akong bata upang intindihin ang mga bagay-bagay sa aking paligid. Hanggang sa ako ay magbinata na tila pananakit nila ang naghubog sa aking katawan upang maging manhid. Nang ako ay dumating sa tamang edad at kayanin ko nang mag-isa, umalis ako sa puder nila nang walang paalam. Hindi na ako nagsabi at kailanman hindi na ako nagpakita. Sinubukan kong mamasukan sa palengke bilang tagabuhat at doon na rin matulog sa kalsada. Para sa akin, mas maayos ng ganito. Wala na ako sa impyernong buhay na binigay ng mga pamilyang yon. Hindi ko akalain na dahil sa pagbubuhat at pagtulong ko sa palengke, magiging susi yun nang muli kong umuli naming pagkikita ng aking kapatid. Hindi ko akalaing makikita niya ako sa ganong sitwasyon. Kahit bata pa ako nang kami ay maghiwalay, tandang-tanda ko ang mukha ng aking kapatid at hindi ko yun malilimutan. Napakasarap sa pakiramdam nang muli kaming magkita. Agad niya rin akong nakilala ng mga oras na yun. Ngunit nalaman ko na lang na siya ay kasal na at mayroon ng anak. Masaya ko dahil nakaangat sa buhay ang aking kapatid. Isang mayamang pamilya pala ang kanyang napangasawa at kitang-kita ko ang magandang ngiti ni ate sa tuwing kasama niya ang asawang si Chito. Simula noon, tinulungan ako ng aking kapatid na umangat sa buhay. Binihisan, binigyan ng bahay at trabaho bilang modelo. Ngayon, nandito na ako sa Hong Kong at kinuha ko ng isang kumpanya bilang endorser. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan namin ng aking kapatid. Ngunit hindi ko akalain na malalaman ko ang tinatagong lihim ni Chito. Kumunot ang aking noo nang maramdaman ang sunod-sunod na pagtapik ng isang kamay sa aking binti. Wong, gising na! Narinig kong wika ng isang babae na nasa aking tabi.
Ramdam ko ang mabigat na talukap ng aking mga mata. Ngunit kahit ganon, pinilit ko pa rin itong buksan. Naghanda ko ng pagkain. Tara, kumain na tayo. Muling kumunot ang aking noo nang masilayan ko ang mukha ni Risa na nakaupo na sa aking tabi. Paano mo nagawa ang bagay na yun sa kapatid ko? Wala sa sariling kong saad. Isang panaginip lang palang naalala ko kanina. Isang panaginip ng madilim kong nakaraan. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Risa. Agad akong umupo at saka kinusot ang aking mata. Wala, tugon ko sabay sa pagtanggal ng kumot sa aking katawan at pagtayo mula sa kama. Kumusta ng pakiramdam mo? Magaling ka na ba? Tanong ko habang naglalakad patungo sa lamesa. Oo, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa iyo ha, Wong. Tugon ni Risa. Mabuti. Marahan kong hinilang silya sa may lamesa at saka umupo. Ganon din ang ginawa ni Risa sa kanilagyan ng kanin ang aking plato. Hindi na ako nagsalita bagkus nagsimula na akong kumain. Hindi ko rin talaga alam sa aking sarili kung paano ko nagawang makasama ang babaeng ito. Oo nga pala, paano ako nakainom ng gamot kagabi? Mabilis kong naibuga ang kanin sa aking bibig. Nang sabihin niya ang bagay na yon. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong sabay sa pagkuha ng tissue na binigay sa akin. Agad kong pinahiran ang aking labi. Ayos lang ako, kumain ka na. Pag-iwas ko sa tanong niya. Nakita ko ang pagkibit ng kanyang balikat saka nagsimulang kumain. Lihim ko namang sinulyapan ang kanyang mukha at hindi ko alam kung anong mayroon sa akin. Bigla kong naalala ang paraan ng pagpapainom ko ng gamot sa kanya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha at pakiramdam ko ay namumula na rin pati ang aking tenga. Mabilis ang tibok ng aking puso habang ako ay lihim na nakatingin sa kanya. Ngayon ko lang napansin ang kanyang kagandahan. Sa dalas namin magkasama, ngayon lang pumasok sa aking isip ang pagiging kakaiba at pagka-inosento ng babaeng ito. At ngayon, sa tingin ko, nagbago ng gusto ko. Patawarin mo sana ako, ate, pero simula ngayon, magbabago ng plano ko. Tumaas ang gilid ng aking labi habang nakatingin sa mukha ni Risa. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong laro na ako ang gumawa. Marisa Marquez point of view. Alas 6 pa lang ng umaga, nag-ayos na ako at bumangon. Sinisigurado ko na sa pagkakataong ito, babawi ako at hindi na magiging late sa trabaho. Ngayong araw, nagsuot lang ako ng isang itim na skinny jeans at puting t-shirt. Sinuot ko rin ang rubber shoes na binili ko nang nagkaroon ako ng libreng oras. Nagmadali akong pumunta sa unit ni Wong at kumatok sa kanyang pinto. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng unit niya. Agad na tumambad sa aking mga mata ang basang buhok ni Wong at ang nakatakip na tuwalya niyang sa ibaba. You're here. Maaga ka ngayon ha. Rinig kong wika niya. Mariin akong napalunok nang tumama ang aking mata sa maganda nitong katawan. Halatang modelo ang hubog nito. Dagdagan pa ng biceps at 6 niyang pandesal. Tapos ka na bang pag nasahan ng katawan ko? Pagputol niya sa aking iniisip. Ha? Hindi ah. Nauutal kong tugon. Nagdala ko ng almusal, saad ko saka mabilis na pumasok sa loob ng unit niya. Nakita ko pa ang kanyang pagngisi, ngunit hindi ko na lang itong pinansin. Nagmadali akong nag-ayos ng kakainin sa kainayos ang mga gamit na kanyang dadalhin. Sa tagal ko nang nagsisilbi sa kanya, halos kabisado ko ng lahat ng bagay na madalas niyang dinadala. Tulad ng paborito niyang perfume at ang paborito niyang sombrero. Ilan lang yun sa madalas niyang pinapadala sa akin. Nang makapag-ayos si Wong at makapagbihis, agad kaming lumabas ng kondo at sumakay sa sasakyang maghahatid sa kanyang scheduled sa interview. Tahimik lang kaming dalawa sa buong oras ng biyahe at nang sa wakas ay makarating kami sa gusali.
Namangha ang aking mga mata sa dami ng media na nais siyang makausap at ma-interview. Dahil sa pagdagsa ng tao sa harap ng gusali, halos maipit ako sa mga ito. Mag-ingat ka, wika ni Wong sabay hawak sa aking balikat na animoy iniingatan ako upang hindi ako maipit sa dami ng tao. Wong, is she really your girlfriend? What can you say about those people who says that your girlfriend is just your former assistant? Wong, your fans wants to hear your answer. Ilan lang ito sa mga bagay na aking narinig mula sa reporter na nakapaligid sa amin. Hindi naman ako tanga upang hindi maunawaan ang nais nilang sabihin at ipaklaro kay Wong at sana maayos niya ang iskandalong ito. Ramdam ko ang mahigpit na paghawak ni Wong sa aking balikat. Maging ang mabibigat naming paglalakad ay aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay napakalayo ng entrance gate ng gusali dahil sa dami ng taong nakaharang sa amin. Mabuti na lang dumating ang mga bouncer at hinarang ang mga ito. Saka kami nakapasok ng maayos sa isang gusali. Kahit wala na kami sa mataong lugar, nanatili ang kamay ni Wong sa aking balikat hanggang sa makarating kami sa isang press conference. Nandun ang mga media na humarang sa amin kanina. Magkakaroon naman pala sila ng pagkakataon magtanong bakit kailangan pa nila kaming harangin. Word sa isip kong pagrireklamo. Tahimik na nakaupo si Wong sa gitna ng isang mahabang lamesa. Kalapit ang kanyang manager at ang isang hindi ko kilala. Tila kalmado lang siya at handang sagutin ang lahat ng tanong na maaaring ibato sa kanya. Ako naman ay nakatayo lang sa may gilid habang hawak ang kanyang bag. Sa bawat introduction ng host na nandoon, sunod-sunod ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit natatakot ako sa maaaring sabihin ni Wong. Mariin ang aking paghawak sa bag ni Wong dahil sa kaba na aking nararamdaman. Maya-maya lang napalingon ako sa isang reporter na nagtanong, "From being a model, you are now an actor. How does it feel being offered by a big company?" Saad ng isang reporter. Sunod-sunod ang naging palitan ng kanilang usapan. Maganda ang kinalabasan nito at mukhang satisfied naman ang mga media. Ngunit isang tanong ang nagpabigla sa akin. "Romeo Wong, may we know if this woman is your girlfriend?" Sabay turo sa akin ng reporter. Ang mabilis na tibok ng aking puso ay mas lalo pang bumilis. Lahat sila ay tumingin sa akin at pakiramdam ko nais ko na lang na lamunin ako ng lupa. "We would like to clarify this issue. Yes, she's my girlfriend." Pagputol ni Wong sa sasabihin ng kanyang manager. Halos mabulag ang aking mata dahil sa sunod-sunod na flash ng kamera. Lumakas ang usapan at dahil iba ang kanilang salita, hindi ko na rin ito naiintindihan. Nang matapos ang press conference ni Wong, tila demonyong tawa siya ng tawa sa loob ng kotse na aming sinasakyan. Grabe yung putla ng mukha mo kanina. Kung makita mo lang, nakakatawa ka. Bulalas niya ng tawa. "Sira ulo ka talaga. Bakit mo ba sinabing bagay na yon?" Hindi ko na mapigilan ang sarili at tuluyan na akong sumabog sa galit. Paano kung makarating sa aking pamilya sa Pilipinas ang tungkol dito? Ano na lang sasabihin nila? Patuloy sa pagtawa si Wong at nang siya'y tumigil, sinandal niyang likod sa headrest ng kotse, saka naghalokip-kip. "Wala na tayong magagawa, Risa. Sumakay ka na lang sa trip ko. Isipin mo na lang, parte ito ng iyong trabaho." Wika niya saka nagtapon sa akin ng isang tingin at ngumisi. Kumunot ang aking noo dahil sa aking sinabi. "Hindi, ayoko. Kung assistant mo lang ako, ayos lang sa akin. Pero ang magpanggap na girlfriend mo, hindi ko yun gagawin." Nakita ko ang matalas niyang tingin sa akin. Mabilis na tumibok ang aking puso at nakaramdam na matinding kaba. Bakit? Bakit ganito siya makatingin sa akin? Parang may kung anong galit ang pinagmumulan. Maras niyang hinawakan ang aking batok, sa kanya nilapit ang aking mukha sa kanyang mukha. "Makinig ka, Risa.
Seryosong wika sa akin ni Wong. Alam ko ang sekreto mo. Alam ko ang tinatago ng inosente mong mukha. Kung gusto mong pumasok sa mas magulong iskandalo, pwede ka naman sabihin o pwede ko naman sabihin lahat ng yun sa media, sunod-sunod niyang saad. Anong sinasabi niya? Anong sikreto? Ano? Sa buong biyahe namin, halos nakatulala lamang ang aking mga mata. Pinipilit kong isipin ang bagay na sinabi sa akin ni Wong. Isang bagay lang naman ang alam kong sikreto ko, ang relasyon ko kay Chito. Lihim kong sinulyapan ang mukha ni Wong. Magkakilala sila ni Chito. Posible kayang may alam siya tungkol sa amin. Pero ano naman kinalaman niya roon? We're here. Naputo lang aking iniisip na magsimulang magsalita ang driver ng kotse kung nasaan na kami. Let's go. Saad ni Wong sa lumabas na ng pinto. Marahan ko nang binuksan ang pinto ng kotse sa lumabas mula sa loob nito. Ngunit sa aking paglingon, isang lalaki ang tumambad sa aking mga mata. Si Chito? Oh, Chito, what a coincidence. Anong ginagawa mo rito? Saad ni Wong nang makita niya si Chito. Agad na nilagay ni Wong ang kanyang kamay sa aking balikat, sa kamariing dinikit sa kanya. Animoy nagsasabing, huwag akong magsasalita. I need to talk with you, Wong, saad ni Chito. Naramdaman ko ang pagbitaw ng kamay ni Wong sa aking balikat. Tamang-tama, may gusto rin akong sabihin sa'yo, tugon niya. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo ni Chito na tila nagtataka dahil sa sinabi ni Wong. Okay, yun lang ang sinabi ni Chito saka lumakad palayo sa aming kinaroroonan. Tila napako naman ang aking mga mata sa kanya. Patuloy ang pagtanaw ng aking mata sa papalayo niyang katawan. Hanggang sa maramdaman ko ang paglapit ng labi ni Wong sa aking tenga sa kabumulong. Hintayin mo ako sa loob, Risa. Prepare a coffee for me. Babe, wika niya saka nagsimulang sumunod kay Chito. Babe mo mukha mo, sigaw ko kahit alam kong hindi na niya ako manaririnig. Ano naman kaya pag-uusapan ng dalawa? At bakit hindi man lang ako nakuhang tingnan ni Chito? Nabalot ang lungkot ang aking puso dahil sa bagay na yun at maging sa pagpasok ko sa loob ng gusali, hindi maalis sa aking isip ang lalaking si Chito. Sana magkaroon ako ng pagkakataong makausap siya kahit sandali lang. Marisa Marquez point of view. Okay, that's good. First, make eye a contact on each other. Very good. Tahimik akong nakaupo sa isang sopa habang nakatingin sa dalawang tao na kinukuhanan ngayon ng litrato. Si Wong at isang babaeng model. Halos mapako ang ngiti sa aking labi dahil sa maganda nilang itsura. Bagay na bagay sila. Maganda at gwapo. Ang babaeng yun ay may magandang hubog ng katawan at bumagay sa kanyang fitted red dress na may glossy na kulay. Ang sabi ni Wong, ang photoshoot daw na ito ay para sa bagong perfume na kanyang i-endorse. Wait, naputo lang ang mga bagay na aking iniisip nang magsalita si Wong at tila irritable ang itsura. What na, Wong? Tanong ng kanyang manager. I can't stand this. This woman is clinging on my shoulder and purposely bumping her breast on me. Iritableng saad ni Wong habang sa pilitang tinatanggal ang kamay ng babaeng katabi. Can't you see my girl over there? Sabay turo niya sa aking kinaroroonan. Act professional, Wong. Iritableng sagot ng babae. You act professional, sagot ni Wong. Ang totoo, hindi ko malaman kung ano bang dahilan ng kanilang pagtatalo. Masyado lang bang maarte o sensitibo si Wong o totoong sinasamantala ng babaeng yun ang pagkakataon na ito? Dahil sa aking pag-iisip, hindi ko na namalayan kung ano ang kinahantungan ng kanilang usapan. Nakita ko na lang ang inis sa mukha ng modelong kasama kanina ni Wong. Kinuha nito ang jacket saka inis na naglakad palabas ng aming kinaroroonan. Hala, nainis na talaga si ate. Saad ko sa sarili ko habang hinahabol ang tingin ang babae. Sana naisip man lang niya na wala naman akong pakialam kung clingy siya kay Wong at lalong hindi ako magagalit kung may gusto man siya sa lalaking yun. Look what you've done, Wong.
Now we need to find your new partner for this photo shoot. Irritabling wika ng manager ni Wong. Napahampas pa ito sa kanyang noo nang makita ang pag-alis ng babaeng yun. No need to look for a new female model. Sir, she's enough. Nanlaki ang aking mga mata na makita ko ang daliri ni Wong na nakaturo sa aking kinaroroonan. Me? Saad ko, sabay turo sa aking sarili. Oo, ikaw, tugon ni Wong saka nakakatakot nang umisi. Wait, anong alam ko sa pagmamodelo? I guess you'll be surprised if you fix her. Muling wika ni Wong sa kanyang manager na tila hindi narinig ang aking sinabi. Parang napako ang aking paa sa kinatatayon ko nang titigan ako ng manager ni Wong mula ulo hanggang paa sa hinawakan ng kanyang baba na animoy may iniisip habang hindi naalis ang nakapakong tingin sa akin. Marin akong napalunok dahil sa kanyang ginawa. Okay, let's try. After all, she's your girlfriend, wika ng kanyang manager. Fix her, utos niya sa mga makeup artist. Malademonyong ngumisi naman si Wong habang nakapamulsa at nakatingin sa akin. Mabilis na lumapit sa akin ang staff na nasa loob ng lugar na yon. Maya-maya pa'y sinamahan nila ako sa dressing room upang ayusan. Panay ang buntong hininga ko at pilit na pinapapasok sa aking isip na parte ito ng aking trabaho. Nais ko mang tumanggi at tila pinaglalaruan ako. Kailangan kong tanggapin. Mas maayos na ito kaysa walang trabaho. Abala ang lahat sa pag-ayos sa aking tsura. Maging ang mga hairdresser at makeup artist ay hindi maganda o gaga sa pag-ayos sa akin dahil ang sabi nila, kailangan na raw matapos ang photoshoot. Hanggang sa maya-maya lang, natapos na rin ang lahat. Muli kong nakita ang maayos kong mukha. Hindi ganon katingkad ang kolorete na nilagay nila sa aking mukha at hindi rin ganon ka-revealing ang suot kong damit. Tamang straight dress lang na nakabakat sa aking katawan. Ang aking buhok naman ay naka-braided over sa shoulder ko. Nang lumabas ako sa dressing room, halos matunaw ang buhok kong katawan dahil sa pagpako ng tingin ng mga tao na nasa aking paligid. Halos lahat sila ay sa aking nakatingin. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa. Tanging tunog ng 5 inches na takong kulang ang maririnig sa buong paligid. Sa bawat paghakbang ng aking paa, sabay ang pagsunod ng mata ng mga staff sa akin. Sunod-sunod ang mariin kong paglunok dahil naiilang ako sa kanilang mga tingin. Hanggang sa wakas ay makarating ako sa kinaroroonan ni Wong. Kasalukuyan siyang nakatayo sa isang photo studio na may puting tela na background. Halos nakayuko na ako nang makarating sa kanya. Pangit ba? Tanong ko. Pagtukoy ko sa aking mukha at kasuotan. Nope, you're beautiful, Risa. Saad ni Wong na nagpataas ng aking ulo. Dahilan upang magtama ang aming mga mata. Isang magandang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na ngayon ko lang nakita. Napakasinsero ng ngiti na ito. Tila walang halong kapilyuhan at walang halong kahit ano. That's good, sigaw ng photographer. Lilingon pa lang sana ako sa direksyon ng taong sumigaw nang biglang kaibigin ni Wong ang aking bewang, dahilan upang mas lumapit ang aking mukha sa kanya. Don't go anywhere, stay here with me, wika niya. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin, saka dinikit ang labi sa aking tenga. Sundan mo lang ang gagawin ko at sundin ang gusto ko, wika niya. Marin akong napalunok, ngunit kahit may kaba, sinunod ko ang kanyang nais. Siguro nga ay mukha kong pera dahil kahit anong ipagawa niya sa akin, ginagawa ko. Siyempre, gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Payapang natapos ang photoshoot. Sa tanang buhay ko, kahit kailan ay hindi sumagi sa aking isip na gagawin ko ang bagay na ito, na magmumodelo ako para sa isang magazine o kahit ano. Ngunit nang ipakita sa amin ng photographer ang output ng aming ginawa, hindi ko alam kung anong aking mararamdaman. Tila may kung anong kaligayahan ang sumuntok sa aking puso. Halos hindi ko nakilala ang aking tsura sa litratong yun dahil napakaganda ng kuha. Perfect, hindi ba? Biglang wika ni Wong nang sumulpot siya sa aking tabi.
Gamit ang aking kamay, kinuha ko ang isang litrato at sobrang ganda nito. Muling sumilay ang ngiti sa aking labi at hindi ako makapaniwala na ako ang nandito. Oo, perfect, tugon ko kay Wong. Lumingon ako sa kanya, saka nagbigay ng isang matamis na ngiti. Isang ngiti na sinserong nagpapasalamat. Ngunit nang gawin ko yun, nababakas ang pagkagulat sa mukha ni Wong. Namula ang kanyang mukha at mabilis na umiwas ng tingin sa akin. Tumalikod siya sa akin sa kanilagay ang kamay sa bulsa. Let's go, pack up na tayo. Malamig niyang tugon saka lumakad palayo sa aking kinaroroonan. Anong problema nun? Kibit balikat kung saan. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Hindi ko na rin inalis ang pagkakaayos sa aking buhok at ang mga makeup sa aking mukha. Para kahit minsan maranasan ko namang maging maganda. Kasama si Wong, tahimik kaming lumabas sa gusali na aming pinuntahan. Siya na rin ang nagdala ng kanyang mga gamit.